Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Tunog Lokal. Layahona Radio, Tunog Lokal Music Video Battle. Sumali na! Song cover, original song, kantang LDS or Christmas song. Ipadala na ang inyong mga entry sa DJ Jazz Illustrisimo or Layahona Radio Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Ipadala na ang inyong mga kanta. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Brothers and sisters, kami ang Carrying Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Good evening, brothers and sisters. This is DJ Jazz. Usapang RM na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang ating kasama po ngayon ay isang pinakagwapo po, no? Walay walay bakak-bakak na. Sana all. Brother Buhawi, anong mission ka ulit? Bacolod Mission. Bacolod Mission. Hello, Brother Buhawi. Kumusta? Hello, magandang gabi sa lahat po. Salamat kay Brother DJ Jazz nga pala. Ako nga pala si Brother Buhawi. Bacolod Mission ka. Anong taon yun? 2011 hanggang 2013. Uy, tagal-tagal na rin, no? Ilang years na? Mga 10 years or almost 10 years na? 10 years na, Mga 12 years na, no? Tagal-tagal na rin. Sa ako, mga ano na eh, mga 17 years, tagal na, gurap na. Sana ayaw, di ba? Alright, well, brothers and sisters, Usapang RM po tayo. Sa mga gustong magtanong, write your comment na po dyan po sa ating comment section. At mamaya po, babasahin po natin yan later on ha, yung mga comments po niyo. Kung meron kayong gustong itanong kay Brother Robinson na Brother Buhawi po from Bacolod Mission. Ayan po, so karon speaking of kapag RM kasi no, marami tayong mapapag-usapan talaga. Talaga yung isang libro hindi kulang yan eh. For kung isang taon pa lang nako, medyo parang okay siguro kung isang taon pag-uusapan natin kung experience sa mission, di ba tama? So, ngayon pag-uusapan natin yung natanggap mo yung mission call mo. Saan yun nangyari at ano yung naramdaman mo during that time? Hindi ko masyadong maalala kung saan ko yun natanggap. Mm-hmm. Pero yung naramdaman ko, talagang hindi mawala sa isip. Mm-hmm. Yung pagtanggap ko yung mission ko. Kasi yung gusto kong mission talaga nasa either Baguio or sa Quezon City. Quezon City? Oo. Yung mission mo, di ba? Oh, Quezon City, oh. Pero yung pagtanggap ko ng mission call, nakita ko yung binuksan ko yung letter B. Letter B, oh. Oo, ito, sure na, Baguio. Pero yung nasa isip ko pa yung baka butuan to. O butuan? Sa mukha. Sana all. Pero nung talagang na-open ko na, Oo. so nakalagay doon Bacolod Mission. Wala akong idea kung saan yung Bacolod Mission eh. Oo, tapos? Sabi ko, saan ba ito Bacolod Mission? So yun, tiningnan ko sa nagsisearch ka na? Oo, sa mapa. Negros, Bad Occidental. Oh, yun oh. May mga Ilonggo, tapos Buano naman. So, tawag dyan, exciting kasi hindi ko alam yung language, no? Yes. Adjusting din yun. Isang maganda, isa din yung challenge, yung language kasi iba yung language nila doon. So, paano yun? Sa bahay nyo ba yung binuksan during that time or sa church ba yun? Or activity sa SA? Mostly kasi, di ba? Hindi mo na ma-recall. Hindi ko na masyadong maalala kung saan yun. Kasi 11 years na rin. Sino ba naman yun? Sana all. Alright, so when you received that call, Brother Robinson, what are those things na pumasok sa isip mo? Sa akin kasi naisip ko parang kaya ko kaya to. Pero in your opinion in that day, naisip mo ba yun? Yung mga ganun? Thoughts? Pinagpawisan ako sa mga tanong mo, DJ Jazz. During that time, ano naisip mo during that time? Yung thoughts na yun?
Hindi, kasi dati sa panahon natin ni President Pangan, Elder Pangan, ay po Elder Pangan. Oo. So, dapat may matapos ka, di ba? Sa mission trip, dapat Oo. matapos mo yung nabasa yung Book of Mormon. Yun, requirements yun. Hindi, may mga ibang requirements pa, dapat may mga parang i-memorize ka. Yun. Di ba, naalala mo yun. So, naisip ko, hindi ko pa masyadong, hindi ko pa talaga nabasa buo yung Book of Mormon. Paano yan? Anong gagawin ko? Di ba? Pero, yung desire ko talaga mag-surf, andun na yun. Ayun. Nandun na yun. Sabi ko, kaya ko to. Kaya ko tong panindigan yung mission natin. Wala ka na guna-una ito. Mabalik ko, di rabo ko kay Balo sa language. Yak. Sana all. Wala ka back out ko na, lisod kayong language. Yak. Lisod kayo, no? Ang bakulod yun, no? Di basta-basta. Lisod kayo, okay. Pag-abot ako dito, maswerte lang pagdating ko doon kasi nasa Cebuano area ako. Timingan gid, no? Oo, nasa Cebuano area. So hindi pa ako masyadong mag-adjust. Pero yung na-transfer na ako, doon na parang kumakantang ibon yung mga tao doon. Kasi may tuno yung may tuno yung dialect nila. Oo, parang pag anong ginahimo mo? Go. Parang familiar sa atin, pero maiba talaga. Kasi may tuno kasi doon yung bakulod pala, no? Yes. Diin ka ba nga pagkadto? Sana all. Yung iba, nagtatagalog sila, pero may tuno pa rin. Grabe, no? May tuno pa rin. Bakulod, yung companion mo, yung trainer mo during that time, ano yun? Pinoy. Oo, Pinoy. Ayos, hindi ka na rin nag-adjust kasi iba ka rin yung Pinoy, yung trainer. Kasi mapagmahal yung Pinoy. Iba talaga magmahal. Sana all. So doon, nung nasa mission ka ba, tanong ko lang, yung nasa mission ka na, di ba, Bacolod yun? Pinagturo ka ba agad ng companion mo ng restoration? Hindi ka pinagturo. Hindi na pag may practice. Practice pa during that time, Train sa loob ng bahay. Hindi ka sinalang ka agad? Hindi pa. Pagka kinabukasan, kasi parang nakita niya homesick ako eh. Na homesick ako pagdating ko sa area. Iba kasi. Talagang gabi kami dumating. Tapos pagka umaga niyan, parang nakita ko na lang sa kalagitnaan kami ng ng palay, yung apartment namin. Palay. Biglang tumulo yung luha ko. Wala pa yaw. Nasa kaya ko ba to? Uwi lang ako. Mabuti lang pagkatapos noon, lumabas kami ng companion ko. Parang pinasyal niya ako. Pinasyal ka sa area. Doon parang nawala yung mga negative na iniisip mo. Yung homesick talaga, iba talaga yung effect ng homesick. Yung iba nga, kahit isang araw Sana lang na-miss na kagad. Yung mga dapat na-miss. Pero swerte sa'yo, wala kang GF noon during that time. Wala. Single ako noon. Single na single. Talagang walang iniisip, no? Parang focus talaga tayo. Pero yung homesick, no? Nandyan talaga. Akala ko hindi na homesick yung Robinson. Yung mga buhawi. Talaga nga matigas eh. Uy, na-homesick din ako. Hindi, pero sa MTC hindi ako na-homesick. Wala, maraming pagkain. Marami kasing pagkain doon. Bakit kaya doon sa MTC hindi tayo na-homesick? Hindi kasi sa MTC nandun yung lahat. Yung mga kasama batch mo, nandun lahat sa loob. Yung paglabas mo, kayo na lang dalawa eh. So, yung pagkain, binabudget na lang. Ayaw, di ma! Grabe, gintipid gini mo sa mission gini, no? Tapos nasa tawag dyan, nasa Kabihasnan yun. Parang malayo kami sa Kabihasnan. Si Palay yun eh, no? Oo, si Palay. Tapos talagang from sentro, ang layo-layo talaga. Wala pa yung bike ato, no? Wala pang bike. Wala pang bike kasi noon eh. Kasi ngayon meron ng bike eh. Oo nga eh. Ngayon, hindi ko naabutan yun. Dati palakad-lakad na tayo dati. Ngayon, bike na eh. Oo, mas maganda ngayon yung area ngayon. Pero iba rin yung bike yun, experience kasi pag matumba ka, doble na naman problema. Ayaw, di ma! Exercise din, no? Yats. Yun yung isa sa pinaka-advantage natin dati kasi nasanay yung mga paa natin. Kaya nga yung pag-uwi ko sa mission din, i-share ko lang, pag-uwi ko sa mission, yung work ko rin lakad kasi ahente. Sana all. Na-experience din yan yung paa. Na-experience, Oo, yung ahente kasi dyan tayo, no? Oo. Dyan tayo na parang nahasa. So yung pagpasok mo, pag-uwi mo, parang kinopro yung, ganun din, ahente sa iba lang yung produkto, no? Parang mga pikoy. Tama ka. Alright po mga kaibigan, mamaya po pag-usapan po natin yung pinaka-the best na experience. Lahat ng the best na yan lahat the best yan eh. So papipiliin natin si Robinson para i-share niya yung pinaka-the best na experience na hindi niya makakalimutan sa mission na nangyari sa kanya. Yung conversion na parang nagpa-burn ng testimony mo during that time sa mission.
Abangan po natin yan sa ating pagbabalik. Meanwhile, this next song is, play po natin to, yung paborito ko ring song dito sa Missionary Music. Song by Elder Alder, Step by Step. Right here on Layahona Radio, Osapang RM. I don't know if I have got it in me to be everything you say I am. Don't know if I have got the energy to finish up this journey I began. Some things I just can't explain, like how you love me anyway, and I do so much every day to hurt you. But you have been like my North Star, guiding me from where you are, and nobody can love me quite like you do. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain. Look back at all the distance I get, you just need me to try, you'll be there by my side. Often I forget that I am not alone. You are there for me in every moment, helping me to soften up this heart of stone, and open up when I just feel like closing. Some things I just can't explain, like how you take away my pain, and how you love me when I'm so imperfect. But you have been like my North Star, guiding me from where you are, and when the road gets hard, just say it's worth it. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain. Look back at all the distance I get, you just need me to try, you'll be there by my side. Nobody can love me, nobody can love me, nobody can love me quite like you do. Nobody can love me, nobody can love me, nobody can love me quite like you do. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain. Look back at all the distance I get, you just need me to try, you'll be there by my side. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Tunog Lokal. Layahona Radio, tunog lokal, music video battle. Sumali na! Song cover, original song, kantang LDS or Christmas song. Ipadala na ang inyong mga entry sa DigiJazz Illustrissimo or Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal. Hi brothers and sisters, kami ang Caribbean Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio.
back in Usapang RM. Kasama nyo pa rin po si DJ Jazz and also Brother Buhawi of Bacolod Mission. Sa ating mga shoutout natin, meron kang isa shoutout dyan, Brother Buhawi? Baka may shoutout ka dyan? Meron. Shoutout ako sa wife ko, si Reyna Mark Buhawi, no, na nanonood siya ngayon. Shoutout. I love you. Pagkihina ng ating monitor, Brother Robinson, dili tama kan? Oy, shoutout natin si George nanonood sa atin ngayon, and then Michael Peralta nanonood po sa atin ngayon. Maraming salamat po sa ating mga bro at mga sis na nanonood po ngayon sa ating live streaming. Paki-like at share po yung live streaming po natin. At saka meron pa. Sino pa? Si Carlo Mar Clavicilla, Bacolod Mission din yan. Isa sa mga living witness. Ayun, no? Hindi mo makakalimutan yan. Ano yung opinion mo dati? Hindi. Commission lang. Commission okay. Pero siya yung isa sa mga witness nga maganda yung Bacolod. Yun, no? Gusto ko rin ma-assign din dati sa Bacolod. Pero yung iniisip ko, yung ma-assign ako, dyan talaga sa Iraq eh. Ay, Iraq eh. Ayun. Sana Dyan sa may Africa. Yun pala, Africa. Iraq namin nun. Bakit tabi ba? Ayaw, di ba? Gusto ko ma-assign doon sa Africa. Baka mission president ka sa Iraq. Sana I-assign ka sa Africa. Di ba may na-assign ka sa Makabalan ba yun? Africa, no? Or Puntod. Parang may na-assign dyan eh. Na Africa, parang Kalyanga ata yun? Or sa Makabalan ata yun. Sa Makabalan, no? Oo. Kalyanga ata yun, pero kung sana hindi ito nagkakamali. Alright, so magbabalik po tayo sa pinag-usapan natin. Yung pinaka-the best or the best, no, sa lahat ng the best na nangyari sa mission experience mo na pwede mo bang i-share sa atin na hindi mo makalimutan na may nagkaroon ng burning eh. Yung parang conversion mo na talagang ganito, ganyan. So, pwede i-share mo sa atin. So, yung experience, ang daming experience na hindi ko makakalimutan sa mission. Sa totoo lang. So yung isang experience na gusto ko talaga i-share yung naging parang anong tawag diyan hindi ko basta yung si Tatay Taliti yung apelyido niya. Marami ng missionaries yung kumarap sa kanya. Dumaan sa kanya sa bahay nila, pero hindi siya na-convert. Okay. Talagang parang pinainatsapuera niya. Pero yung member, yung family niya member na. Sinabi pa nga ng nanay, Elder, kung napapabinyagan niyo yan, saludo ko sabi niya. Marami na missionaries yung dumaan dyan. So grabe na yung talaga effort ng mga missionary, commitment, ang dami ng commitment, assignment. Kumbaga, dami na talagang kahit sinong missionaries ang dumaan. Sa time namin, parang hindi naman masyadong nag-focus kami sa kanya kasi may reason na binyagan din kaming kapitbahay nila. So one time, pauwi na kami ng trainee ko. Siyempre yung transportation naman bus. Nasa waiting shed kami. Hindi ko napansin si tatay. Yung tatay na yun. Nakaupo siya doon sa may waiting shed. Tapos kami wala lang ng anak ko. Tapos sabi niya, Elder, ganito talaga yung buhay. Parang nag-self-pity siya. Parang tapos sabi niya, basta madami siyang sinasabi. Tapos sabi niya, punta to sa bahay, Elder. Publish ko yung apo ko. Kasi may sakit siya. Nung narinig ko yun, parang tapos tiningnan ko yung sino yung nagsasalita. Si Tatay Taliti pala to. Oo. Tapos sabi ko sa anak ko, parang agad. Oo. Nag-bless kami. Bless ko yung apo niya namin ni Elder. Tapos nagturo na kami. Tinanggap niya talaga yung mga lesson 1. Kasi alam natin na familiar na siya sa lesson. Familiar na siya. Kasi pabalik-balik na yun. Tapos nag-commit kami, magsimba ka ngayon Sunday. 4 Sundays nagsimba siya. Straight niya talaga yun? Oo, na-straight na. Patuloy niya. Oo. Talagang pag nasa pulpit, titingnan namin, may kalbo ba ditong nagsisimba. Kasi kalbo ni tatay. 4 Sundays na nagawa niya yun. Tapos talagang yung sa lahat ng mga lesson namin, na progressive na siya during progressive the time. Progressive na. Namangayo na-shock yung family niya. Kasi commitment na sa baptism, doon nabinyagan siya. Talagang parang hindi ko parang nag-ghost. hindi ko sa isip ko, talagang harvest time talaga ni Tata yun. Doon na ko yung burn talaga na conversion ng Holy Ghost na pumunta sa amin talagang. Basta ko nun, grabe yung experience na to. Hindi ko makakalimutan to. Sila, naging active sila lahat. Parang nabuo yung dream ni nanay na mabuo yung family na as member. Ayos, no? Nagawa yun namin. At through tulong ng Holy Ghost.
Grabe power, no? Yung conversion na Grabe. yun, no? Hindi mo expect yung araw na yun na yun na pala yung parang clue na makapasok na sila. Kasi sa ano, commitment. pag nandun kami sa bahay, nagtuturo kami sa family niya. No, paano lang si tatay eh, padaan-daan lang. Tapos Tandaan lang. sabi ko, tay, may hapon, may gabi, tapos may aga. Wala lang, paano na siya. Ganun Oo, lang. pag ganun lang. Yango-yango lang, oh. Pero nung time na yon, doon nagsimula yung ni tatay. Conversion time. Conversion. Doon sa pag-bless nyo. Sa pagtulong. Kasi yung tao kasi, yung na-feel ko rin yan sa mga ganyan. Kasi meron din mga experience ko din dati na yung mga gahi itudluan nito. Nang daghan na kayo natudlo, commitment ayaw niya. Tinatanggap niya na yung mga pulyeto, basahon, yung mga babasahin. Pero hindi talaga nagsisimba. Pero that time na meron siyang parang meron talagang spark na meron siyang gawing magpatulong siya na ganyan. Yun na pala yung clue na yun. Kaya yung lesson learned doon is kailangan push lang talaga ng push. Huwag tayong titigil. Ako naniniwala ako DJ Jazz na may time yung tao. Yun. No? Yun talaga. Talagang parang wag mo muna pabayaan mo muna yung yung tao kung hindi niya gustong makinig, parang ganun. Pero pag pinapakita mo lang yung example sa kanila, no, dahan-dahan na yan. Talagang makikinig yan, tatanggap sa gospel. Tulad ng kay tatay, yung ko nakita yung grabe yung Amamelos Fork. No? Grabe talaga. Daming mga istorya sa ganyan, no, na conversion talaga, no. So iba talaga yung power na talagang oras na talaga na parang yan, harvest na ba? Na oras ng harvest na hinog na eh. So yun na talaga yung oras na hindi talaga kailangan. Pero kung hindi kayo siguro plano na rin yun eh. Kasi nakasakay niyo sa di ba? So plano na rin yun. Oo, di ba, sa panahon na yun. So ngayon, baka may gustong itanong. Basahin natin yung mga comments natin dyan. Baka may mga bro and mga sis tayo na gustong magtanong. Brother Buhawi, baka may tanong sila dyan. Pwede mo mag-pick ka dyan kung ano yung mga tanong nila. Si Sister Jovelyn Mahian, nakita mo ni Amon sa Bacolod. Nakita mo Sister nito? Jovelyn, hindi. Kasi si Amon that time, parang nasa center siya, nasa city siya. Nasa city si Amon. Ako nasa, sa kabundukan. Nasa ako sa kabundukan, kaya hindi kami nakita. So baka doon ka sa mga humay-humay ka na area. Humay-humay. Sa humay. Mga palay, mga palay. tubo. So hindi kami nakita, nasa city si Amon that time. Pero nakita kayo kapag mga zone conference or district meeting, wala talaga? Wala agad, no? Wala kami nakita. Pero sino una? Siya, no? Or ikaw? Ewan ko lang si Amon sa Bacolod ba siya nasa or parang pumunta lang siya doon eh. Kasi may may family ata. Hindi ko na. Hindi mo naman, no? Maalala. Alright, sige. So baka sino pa ba yung may mga tanong diyan? Kung gusto niyo itanong kay Brother Robinson. Okay. Saan pag-maintain sa dancing skill? Nako, ibang tanong 'yan, gandang tanong 'yan, anong tanong di ba? Hindi. Pag dancer ka talaga. Kung singer once a dancer, always a dancer. Sana all. Pag singer gigagad, di ba? Alright, so mamaya po, babasahin po natin yung mga shoutout nyo. For the meantime, meron tayong itatanong mamaya kay Brother Robinson. Dito na tayo sa kunting hot na lang. Hot question. Mainit na tanong. Mamaya po yan sa ating pagbabalik po. Dito po sa Usapang RM, kasama nyo pa rin po sa DJ Jazz at Brother Buhawi. Dito lang po yan sa Liahona Radio. This next song is one of my favorite song sa missionary music. Mga sister missionary to. Maganda to. Great work. Maole faamanuianga lene ua fae mai iyo tatolunga. Que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios. There is a work to do that's been prepared for you long before the world was made. You have the strength you need to cross the stormy seas that you will find along the way. He is your refuge from the storm, and you will never be alone.
This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. And this great work, this great work, this is a great work. If you give Him your heart, He'll show you who you are, and all His hopes and dreams for you. And when you follow Him, the great work will begin, and perfect love will win. This is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. Ooh. This is His work in glory. He wants you by His side, so He can help you fight your faith. Oh, this is a great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. This great work, this is a great work, this is a great work. This great work, this is a great work, this is a great work. This is a great, this is a great, this is a great word. This is a great, this is a great, this is a great word. Yes, yes. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flor. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio. Tunog lukan. Layahona Radio Tunog Lokal Music Video Battle. Sumali na! Song cover, original song, kantang LDS or Christmas song. Ipadala na ang inyong mga entry sa DigiJazz. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Brothers and sisters, kami ang Caribbean Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, Tunog Lokal. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Tuloy-tuloy lang ang mga musika kasama si DJ Jazz sa Layahona Radio. Welcome back brothers and sisters sa Usapang RM. Kasama niyo rin po si DJ Jazz at syempre ang ating pinakagwapong brother Buhawi, no? At yun nga po mga brothers and sisters, no, paki-like at share ang ating live streaming
sa gabing ito. So maraming salamat sa ating mga viewers mo ngayon nanonood. Yung iba replay, no? Ayos na po yan, no? Sa ating mga brothers and sisters. Shout out ko yung Maranti family. Nanonood po daw sila sa atin ngayon. Diyan po sa Muntalban po, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Now, let's go back, Brother Robinson. Marami kami napag-usapan off the air, no? Ni Brother Robinson. So marami kami napag-usapan talaga. So kapag ano talaga ng mga RM, daming mga experience. Yun, yung hot question natin palagi itong tinatanong eh. Ayan. Yung tanong talaga na simple lang, pero bakit talaga yun talaga yung tinatanong nila. Lalo na sa mga single ngayon, yung mga return missionary at mga yung mga bagong uwi pa lang, ito yung challenge sa kanila eh. Sa'yo, in your own opinion, RM or hindi RM? In your own opinion lang, ano masasabi mo doon? Ang bigat ng question na ang hirap pa. So sa akin, so hindi naman sa sinasabi ko na hindi RM yung asawa ko, no? Ano na ako so. Kung may makikita tayong RM na potential na maging wife natin or husband natin, go for it, no? Gawin mo na yun kasi may talagang malaking advantage niyan sa RM. May mga magko-conflict, maliit na bagay. Siyempre, pag alam niya, may mga parang ano eh, may conflict yan. Pero hindi, ma-adjust din yan, masisettle din yan. Sa RM naman, no, malaki yung adjustment natin sa hindi RM. Tama yun. Sa hindi RM, malaki yung adjustment natin. Pero, syempre sa tulong ng ano natin, yung faith natin. No, kasi tayo yung may alam, di ba? Tama, Ang kulang lang dyan is tuturuan natin yung companion natin, internal companion natin, kung ano yung dapat yung mga gawin. Tsaka hindi gawin, di ba? Matututo din sila, no, kung ano yung mga dapat o hindi. So, ang ano lang dyan is yung adjustment talaga, yung malaki ano eh. Yung RM, alam na nila kung ano yung yung hindi RM. Turuan lang. Sa kanyang opinion, iba-iba tayong opinion po, brothers and sisters. But yung question ko, have you been struggling about sa mga ganyan na ano ka ba na sa mga ganyang setup kasi pag-uwi natin? Kasi iniisip ng iba, nako RM, yung isipin nito RM din yung pakakasalan. Nako ito baka kasi big deal kasi sa iba eh, lalo na sa atin pag-uwi natin sa mission, big deal na eh. Pero na-pressure ka ba na kailangan may nag-ano sa'yo na RM ninyuan? Mayroon ka bang iniisip na ganyan sa sarili mo? So yung pag-uwi mo? Sa totoo lang, sa pag-uwi ko, hindi ako nag-set ng goal na RM yung tinitingnan, hinahanap ko. As sa akin lang, kung gospel-oriented siya. Yun. No? Alam niya yung mga basic na no, na faith natin. Yun lang. Kasi tawag dyan, hindi ko masyadong ma-explain, no. Basta yung sa akin, hindi ako parang hindi kailangan RM. During that time, pagdating mo talaga iniisip yun na kailangan RM, no. Sa akin pareho din tayo. Kasi sa akin talaga pag-uwi ko, depende talaga kung ano yung direction na naramdaman ko. Kung mayroon ako na gusto ng babae, kung siya na yun, parang investigator din yan. Kasi pag hinog na yan, sa'yo talaga yung prutas na yan. Ganun talaga din yan. Kung sa'yo yan talaga yan, investigator, sa'yo yan, mabibigyan nyo yan. Ganyan din sa paghahanap ng companion. Based sa ating experience, di ba? So, napipil natin yan eh. Tsaka depende na rin yan sa paano nyo dalhin yung relationship nyo. Sa kayong magdalang mag-asawa. Kasi hindi natin sa marami ding RM na nag-i-struggle. May nag-aaway. Minsan nga mayroon nga separation pa. Yung iba dahil nahumantong na sa hindi na napag-usapan yung mga dapat pag-usapan. Kasi yung pride nila hindi naman parang yung pride na nagpapataasan na ng pride. Mga ugalian na yan eh. Mga batasan na. So, mabubukas na talaga yung mga ganyan. So, brothers and sisters, no, yun kasi yung common talaga. Pag uwi mo sa mission, na-experience ko yan. Parang press ka. Ano ba yung pipiliin ko nito? So, parang feel mo, kailangan ba talagang RM or ganyan? Sa akin kasi din, hindi RM yung pangasawa ko Pero, it was, iba rin yung experience. Kung yung iba nagkapag-asawa din ng return mission, iba din sa akin. So, kanya-kanya tayo ng Sa akin nga, hindi member, hindi recent convert pa. So, parang talagang yung adjustment niya, talagang ang laki ng adjustment niya. Kasi parang pagkabinyag niya, parang ikaw yung magtuturo, magle-lesson ka ulit sa kanya. Dapat ito yung gawin, no? Siyempre, paalala mo sa kanya yung mga tinuturo ng mga missionaries. Parang ano din yan eh, yung teaching natin, di ba si President Russell M. Nelson is 100 na. Parang 91 plus 1 yan eh. Yes. So, parang ikaw yung parang ikinuha mo yung isa para mapunta sa pool na yan.
Nasa shepherd niyan. So, ganyan po tayo, brothers and sisters. So, yun po yung mga experience po natin, no? Opinion po natin yan na talagang nasa sa inyo na po yan. Lalo na sa mga bagong uwi ngayon, no? Pero dapat ipag-pray nila. Pag-pray din, no? Kung nasa temple ka, dapat, di ba, before ka i-release, parang pupunta pa yan ng temple para mag-session. Okay, pwede natin ipag-pray doon. Pwede, yung mga dapat, yung gusto nyo pag-pray, love life, family, o kompleto trabaho ba yan, diba? Sa pag-uwi natin, para sa preparado tayo. Tama, oo. So, yun po yun, brothers and sisters. So, yun po yung hot question natin na talagang paulit-ulit lang na talagang tinatanong yan eh. Kasi ako, naka-experience na ako sa mission na ganyan talaga yung mga simpleng, set up talaga eh. Woo! Surprise ka, di ba? Wow! Iba pala talaga ito dito. Lalo na sa mga bagong uwi. Yun talaga yun. So, now, Brother Robinson, in conclusion na tayo. Yung pagdagal ng nimtag mo during that time na na-release ka, umiyak ka ba hindi? Hindi ako talagang umiyak na umiyak. No? Parang yung parang isang tawag dyan sa yung kalit na luha lang. Pero yung ramdam ko, parang bigat, no? Oo, ang bigat ng bagsak ng pakiramdam mo. Parang tapos na-release ako, hindi pagdating ko. Hindi pa, kinabukasan pa ako na-release. Nakakatawa pa doon kasi dapat, di ba, pag missionaries ka, dapat hindi ka pa na-release, dapat may companion. May companion ka diba? Tapos, yung mga missionaries namin doon sa parang nahanyo ko ba? Pwede kong makitulog sa inyo, Elder? Pero hindi ko alam, sabi nila, hindi pwede, magagalit yung mission president namin. Kinakasanayan mo na, kasi elder ka pa eh, hindi ka pa na-release eh. Hindi ka pa sanay na iba yung kasama mo, tapos hindi missionaries, parang ganun. So yun, hindi ako na, ano ba ito? Parang, natutulog ako. Weird. Tapos pagdating sa bahay, kumakanta pa yung mga kapatid ko, kasi parang nagsiselebrate. Celebrate pa. So ikaw, elder ka pa eh, wala kang companion. Grabe no, weird ng ganun. Weird talaga. Kasi sa akin, pag uwi ko, mga 2 oras lang, 3 oras, pumunta ako sa CES. Pero ako, kasi si Elder Pangan pa that time, siya, di ba? Pagtanggal nito, talaga, tumulo talaga yung luha. Hindi talaga eh. Kasi yung pag-uwi ko yung grabe yung struggle, kasi nakasanayan natin, before ako nag-mission, magkasama tayo dito lahat ng ESA. Di ba? Pag-alagala tayo doon, institute, kahit sa mga birthday, nandun tayo, mga member, di ba? So, pag-uwi ko, parang nasa parang kalagitnaan ng kabalanto. Ang weird talaga. Wala. Kahit activities, wala sa ESA. Parang tayo doon eh, during that time, experience mo parang lutang. Anong nangyari? Sana anong nangyari dito? Ako yung palagi ko kasama si Joshua, Rimata. Busy sa trabaho, paano yan? Wala akong makasama, hindi ako, kailangan ko na kahit isang week lang na may kasama dito. So wala, parang ano gawin ko dito? Talagang yung adjustment ko, nag-struggle ako nun. That time ako nun. Higit na tabas-tabas pag uli ba? Maraming adjustment. Nag-adjust pag uwi. Pag punta mo mission, adjust ka. Sa language. Maraming adjust talaga. Pag uwi mo rin, nag-adjust ka na naman. Kaya yun sa mga RM ngayon, huwag kayong pagkampante pag uwi na, yes, nakauwi na. Sana ibang adjustment na naman yan. Nakauwi na ako. Iba na namang adjustment yan. Welcome to the real world. Pero ilan yung bata mo ngayon? Yung anak mo ngayon? 4 pa. Buyag, ang dami na. Sa akin, isa pa lang. Ayan sa likod, makulit pa. Masipag. Pag ni Brother Robinson, Sana Alright, so brothers and sisters, shoutout natin, basahin natin yung mga shoutout natin to. Shoutout natin sino to? Si Danro. Jubilin Bahian, unsa inyong advice na buhaton sa mga missionary? Sige, ito na lang. Advice, lastly. Anong maibibigay mong advice sa mga nag-prepare na nagbi-mission? So, based in my experience, ginagawa ko dati habang nagpe-prepare ako, sumasama ako sa mga missionaries, nag-work ako. Pangalawa, Institute Missionary Preparation, importante 'yon, no? Tsaka personal pagbabasa ng Book of Mormon, yung mga basic na ginagawa natin as member. So, yun lang mga basic kasi hindi mo naman kailangan lahat matutunan kasi pupunta ka pa sa MPC naman, di ba? So, yun yung ginagawa ko dati, no? Alright, so
Yun nga no, yung mga brothers and sisters natin sa mga ngayon pa lang po nakapanood sa ating live streaming, paki-like at share na po sa ating programa ngayong Usapang RM. Well, dami ng viewers natin, 4 million na tayo. Yes. Ayos oo. Shoutout Yung sa iba 4 million. ano yan? Sana all. Iba kasi ano. Shoutout natin si Alms Reyes. May mga asawa na. Opo, meron na po mga asawa po. Tapos sabi niya dito ni Alms Reyes, ang gwapo ng mga Reyes. Siyempre mga gwapo yan, sister. Ano pa kasi to, dalaga pa to si sister. Ay talaga. From hindi ako nagkakamali, from Marikina to si Alms Reyes. Kasi naasin ako sa kanila. May mga tawag diyan, may nakatadhana sa iyo. May nakatadhana sa iyo. Kasi return missionary din to si sister, pero wala pa daw naligaw, sabi niya. Kasi pag return missionary na babae kasi, yung tingin na naman yung ibang mga member, ang taas ng standard. Yun talaga, yun talaga yung maiisip natin. Sister, maghintay ka lang. Meron mag-ano sa iyo. Kasi nasabi niya kasi, meron daw ako bakir. Anong bakir, sister? Bakir o baka referral? Referral, sister. Baka referral yung gusto ni sister. Wala, return missionary nito, I think nasa ano to sa... Baka gusto mo ng referral, sister. May ano kami doon, si brother, shoutout kay brother Johnny Malasarte. Ayun ano pala no? Di ba? Kilala mo siya. Pwede. Kasi yung age niya is nasa 36. Siya yung second counselor namin sa Elders Quorum. Ayun Nako, sister. Baka gusto mo, meron kayo tatanong ko si Brother Robinson maya, baka naghahanap kayo. Sana all. Alright po, brothers and sisters, shoutout po natin si Yolanda Daron Bilgeras, Danro Ludwig Amaro, Poblacion Bat nasama ako dyan. Kumpinin mo to? What? Danro? Baka kumpinin mo to. Sana all. Yolanda Daron Bilgeras. Ludwig Amaro, Poblacion. I-mention mo ko niyo. Okay. Na-mention siya doon sa ano. Okay. Sabi dito ni Danro. Shoutout po sa pinaka-the best na videographer ng simbahan natin, si Christian Villegas. Siya po ng video sa sala ng temple. Ayun, nasama pala siya. Ano ba naman yan, DJ Jess? Basahin mo naman yan, maayos. Yahoo! Sana all. Alright, so brothers and sisters, tayo po'y magbabay na po. Maraming salamat. Ito last ito, sabi ni Danro. Shoutout po kay Paula Joy Villegas de la Rosa. Ayun Pwede po siya mag-share about sa conversion niya, pati ng mama nila na si Yolanda Daron Villegas. Masama po sana sa podcast niyo. Ayun so, sana po sa susunod po. Sama natin yan So, in the meantime, brothers and sisters, thank you na marami. Thank you, maraming salamat sa ating bisita ngayon. Salamat po din. Former Elder Buhawi, Kahit umuulan po, naulan na po siya, pero tumating po talaga dito sa ating studio ngayon. Dito salamat po, dream come true, nakapasyal ako sa mansion. Ito yung ito yung kababata namin to na talagang sa bata pa lang nagsasayaw na to. Naalala ko yung mga sayaw namin, yung mga bata pa kami. Meron din kami nahuli lang sa mission. Meron din kami mga kulitan sa Batanon pa na iba rin yung technique namin. Sana all. Natin, kalaro din natin dati, kabatch natin si Mark Limata. Yes, nakita kami last week. Kasi napakasal yung bunso nilang kapatid. Yun At saka yung kasama din natin si Bert Jan. Si President Bert Jan Magdugo. Siya yung namin, Elders Quorum President namin. Hindi basta-basta yan si Bert Jan. Yun yung mga natin. Nagbabalik. Yun shoutout natin si Bert Jan. Sana all. Bert Jan Magdugo at saka yung family niya. Alright, so okay, wala ka nang shoutout, no? Shoutout sa family ko dyan, sa Buhawi family, Pagar family, nasa Pontod. Yan. Yan. Thank you na marami, brother Buhawi Robinson. From Bacolod Mission. Fresh na, pero apat ko yung anak. Nahatsit ako dito. Sana all. Maraming salamat po, brothers and sisters. Next Saturday po, sa Usapang RM po ulit. Kasama niyo po rin si DJ Jazz. Huwag niyo po kalimutang i-like at share po yung ating live streaming po sa Usapang RM. At pwede ba mag-promote? Pwede. Mag-promote ka. Sa lahat po ng brothers and sisters dyan, meron po tayo please like and share sa ating Bigo Vlog page namin. Yun Please yan sa pag-vlog. Sana po ay supportahan nyo rin. So, yan, YouTube channel and Facebook page. Yun, ang ganda. And TikTok account. Yes, kasi marami mga nagba-vlog ka sa mga pag-travel mo rin, di ba? Yung mga charity, may mga charity. May charity sila. Abangan natin, manood tayo. Paki-like at share po yung or subscribe. Saka i-shout out yung mga member na participate kanina sa natin sa family fun walk. Si DJ Jazz hindi nakarating. Ano ba naman yan, DJ Jazz? Sana.
Ako pa naman yung MC, hindi ko nakarating. Ano ba naman yan, DJ Jazz? So, pasensya po, no? Talagang meron lang tayong kunti lang naman yung trouble natin, struggling. Sa ano ba yapon? Sa pamilya yapon. Sana all. Importante yung priority yung family. Kasi nagkaroon tayo ng trouble kina, so at least na natanggap din yung ano natin, yung sorry. Sana all. Mali nga yung pagdiriwang sa family. Family week. Kasama yung pamilya mo kayo na, no? Yes, kami lahat. Talagang umaga kaming gumising. Ayun, ayos. Kasi ano yun 5:30 nagsimula na maglakad. Full time mga 6 na nagsimula. Yun, no? So, malapit lang naman. Shoutout. Meron din kasi kami ding fireside din sana ngayon sa Lapasan North. Hindi rin ako nakasali. Hindi, sa amin. Sana all. Nakasali kasi meron talaga tayong priority dito muna sa bayan natin. So, pasensya muna tayo ngayon. Mas importante yung dito. Sana DJ Jazz. Kasi nandito lang tayo sa bahay. Nandito lang tayo sa bahay. Kita niyo man yun sa gilid ko kayo. Ang kukulit. Alright po, thank you. Bye-bye po, brothers and sisters. Next Saturday ulit. So, Usapang RM, kasama niyo po si DJ Jazz sa Layahona Radio. This next song is one of my favorite song na naman po, brothers and sisters. Ito ay, instrument yung inano nila Sister Missionaries to. Bye-bye po, brothers and sisters. Bye-bye. With me, Lord, I'll conquer this mountain. Struggle